Malaki ang posibilidad na litisin din ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands ang dalawang malalapit na kaalyado ni former President Rodrigo Duterte, ang frontrunner sa Senate Magic 12 na sina Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel sa ICC, ang mga ito ay kasamang iniimbestigahan dahil sa kanilang papel sa anti-campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Managing Counsel sa National Union of People's Lawyers at kinakatawan sa ICC ang ilang pamilya ng war ni Duterte. Sinabi ni Conti na nasa decisive phase na ngayon ang investigasyon ng ICC sa anti-campaign ng dating presidente. Bato de la Rosa, I'm pretty sure, will get a warrant of arrest by later this year, possibly September. We might be looking at a sitting Mayor Duterte on trial, assuming he wins, and we're looking at 2 senators of the Republic being on trial. Ani Conti. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police or PNP. Nang maging presidente si Duterte noong 2016, nagsilbi hanggang 2018 at pangunahing nagpatupad ng war na binansagang Uplan Tokhang. Si Bongo naman ay matagal ng aide at confidant ni Duterte, ay iniimbestigahan din umano dahil kabilang siya sa mga nakakaalam sa executive decision ng Pangulo na may kaugnayan sa mapagpat sa ilalim ng Uplan Tokhang. Those who knew about the killings and continued to support the policy without doing anything to stop it can be held criminally responsible. Paliwanag ni Conti. The ICC is not like our local courts that require a person to have physically pulled the trigger. Bagamat nakakulong pa rin si Duterte sa The Hague, Netherlands dahil sa crimes against humanity at nakatagdang sumalang sa confirmation of charges sa September 23, muli siyang nahalal na alkalde ng Davao City sa katatapos na eleksyon. Kailan papasok dito sila Senator Bato at Senator Bongo sa usapin na ito na nabanggit po daw ninyo, ma'am, na hindi malayo na magkaroon na po ng arrest warrant unang-una kay Senator Bato. Tama, ililinaw ko yun. Ako, mas kampante ako na talagang si Senator Bato ay may role at co-conspirator dito sa kaso ni Duterte. Ang clarification ko lang kay Bongo, because I do not have the evidence against him, ano ang role niya or gaano siya mapagpasya. Kasi kung nautusan lang siyang magbigay ng bayad, parang utusan lang siya. Pero kung siya rin yung sinabihan na, o ikaw na bahala kung magkanong ibibigay. Kung meron siyang role dun, sa kumbaga nag-isip kung paano i-partition yung pera. Pag namatay, mag 20 mil. Pag hindi namatay or huli lang, then ito ba? So, depende sa kanyang role na gano'n. Pero si Bato at posibleng Bongo at posibleng yung iba pa ay considered as co-conspirators. Indirect co-conspirators ni Rodrigo Duterte. At si Bato de la Rosa, malamang sa malamang ay lapit ng makitaan na siya ay isa sa mga most responsible. Tayo nga, day one pa lang, alam na natin na isa yan sa pinaka-responsable. Siya yung pumirma ng Tokhang Memorandum. Pirma niya yung nakalagay doon. Dito po sa mga respondents nga, paano ho ba yan? Maaga pa lang po ba talaga doon sa complaint ng mga biktima dito ay meron ng inilista na supposed to be mga respondents sa kaso at doon kasama na po ang pangalan ni Senator Bato? Medyo tama. Kasi hindi talaga complaint yung sinasampa o kumbaga hindi kami nagrereklamo sa ganitong mga tao. Communication. Kaya ang nagdetermina kung sino ang mga kumbaga respondents o sino yung mga responsible, prosecutor mismo. Nakaabang kami kung kumbaga sino ba talaga yung i-determine. Pero kung sa amin, malimit talaga mabanggit ang pangalan ni Senator Bato. At in fact, nakuha namin yung ganong feeling na nako, talagang kasama si Bato dahil nung nag-request na magbukas ng investigation itong Office of the Prosecutor, 3 pangalan lang ang binanggit. Duterte, De La Rosa, Albayalde, with a view
to looking at the responsibilities or participation of other police officers or for other persons. Sabi nga nila sa police, hanggang mid-level dun sa hierarchy. Ang tingin namin, ito yung mga tipong district, region, hanggang ganyang level, titingnan nila kung anong responsibilidad. Kasi kumbaga ang siste, kung ang tanong sa investigation, who is most responsible, kailangan alam nila who are responsible bago salain. Okay. At, pero, primera pa nabanggit na yung 3 pangalan. Kaya, sa amin, si Senator De La Rosa talaga is on the, in the line of fire, kumbaga. Okay, pero wala po naman pagbabanggit ng Mayor Sara Duterte. Walang binanggit doon sa mga official records ng ICC. Okay. Sige, ma'am. Pero dati pang sinasabi ko nga na yung Sara Duterte will probably come within the context of an investigation. Masasali kasi who are responsible, pero yung who are most, baka ako, tingin ko wala pa siya dun sa most. Okay. Pero kung babalikan kasi yung testimonya ni Las Cañas, ang role daw niya doon, hindi lang yung simpleng dahil naging mayor siya, di ba, na parang ipinasa sa kanya yung corona, kumbaga. Hindi parang may sinasabi si Las Cañas na sa totoo ayaw niya. Pero itinuloy niya. At in fact, meron siyang proposal doon sa parang modus operandi. Ang nangyayari kasi noon sa Davao, papatayin yung tao, tapos matatagpuan kinabukasan, ang police report may homicide or may murder. Sabi daw ni Mayor Sara, alam mo, bakit hindi na lang dukutin yung tao, itapon sa dagat o kaya ilibing sa lupa, kumbaga iwala, para yung police report ang nakalagay disappearance. So, medyo nakakapangilabot kung ganito yung kanyang role. Is that on record sa testimonya ni Las Cañas submitted to the ICC? Yes po. Maraming nag-feature na nitong statement ni Las Cañas kasi matapos niya kausapin yung ICC, parang shinare niya sa media, sa public. Okay. In fact, mismong siya nag-come on the record in some video interviews. So, may mangilan-ngilan na online interviews yan. Parang inuulit-ulit niya yan o nababanggit niya na si Mayor Sara, hindi lang parang minor role, kundi supporting role. Sige po. So, ganito, attorney, ang sitwasyon natin ngayon ay si the former president ay turn over, no? Ano man po, depende kung nasaan kampanig yan. Sabi po nila kinidnap, no? Sabi po naman ng gobyerno, hindi. Sila nakipagtulungan lamang sa Interpol. But basically po, yan, nangyari na yan, nandun na nga ngayon sa The Hague, naka-confine, no? Si dating Pangulong Duterte. In the case of Senator Bato, maglabas man po ng arrest warrant yan, the same procedure ang mangyayari dyan. Supposed to be, di ba? Dadaan pa rin sa Interpol at dapat makipagtulungan ang Marcos administration. Di ba, ma'am? Yes. Okay, sige. Kung anong nangyari noon, ganun din sa susunod. Nangyari ang halalan. Di po ba ngayon, as you observe, no, si Senator Bongo, si Senator Bato, ang boto po naman talaga, meaning ang laki po ng mandate nila. Ang sinasabi nga po ngayon ng iba ay ito'y palatandaan, protest ito sa ginawa ng Marcos administration kay dating Pangulong Duterte. Opo. At ito po ay ito rin po ay senyales nga, no, na kung ano ang ating makikita in the days to come, particularly hindi maitatanggi itong 2028 elections. Ngayon, ma'am, sa tingin ho, ano ho ang inyong basa dito? Kung sakasakali pong magkaroon ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, gawin pa kaya ito ng Marcos administration? Dahil mukhang sinasabi ho ng iba, ang nangyari po backfire sa gobyerno po ni Marcos. Well, ang hirap sabihin politically kasi pagpapasya yan ng Marcos administration. Pero legally, may basehan para kunin sila. And in fact,
walang kinikilala ang ICC na immunity of any sort, even presidential immunity. Kahit presidente ka, hindi yan balakid para kasuhan ka and eventually hulihin ka. Yung paghuli, yun yung may political consideration. At sabi na natin, klaro, na may mandato si Senator Bato at saka si Bongo and all other senators na nanalo. Pero hindi din naman nun mabubura na nagkaroon ng krimen nung panahon na noong 2016, 20 hanggang 2019 na respectively siya ay Chief of Police at Special Assistant to the President. Kaya hindi naman din yan dapat parang pagpapatawad sa matinding krimen. Kaya yan ang kailangang i-weigh ng Philippine government, palagay ko. Kung paano ba natin mamimit yung both, kung parang can we have the best of both worlds. Kasi nagkakaroon naman tayo ng pagkakataon na may senador na nakakulong eh. Pero dito sa Pilipinas yun, di ba? May Laila de Lima, may Senator Trillanes yata dati. Bahagya, nakakulong siya eh. Si Bong Revilla. Bong Revilla pa. So may examples naman. Hindi ko lang alam kung yun nga, politically they will risk it. Yes, ma'am. Politically they will risk it, no? Kasi ang binabanggit nga po ng iba, sympathy vote ito, 'di ba? Yung nangyari. Kaya po yung iba nga doon sa Duterte almost made it, right? Opo, ang tataas ng kanila pong standing, kahit na po kulang sa pera at sa makinarya, pero mukha po may sympathy vote na nakuha. Kayo po, ma'am, sa panig nga po nitong sa mga biktima, hindi maitatanggi dito ngayon, meron ng usaping political, di ba? Meron ng consideration na pag-uusapan dito sa usapin po ng politika. Ano po ang inyong kaisipan dito at ano ang inyong mensahe po sa lahat dito po sa desisyon na haharapin ng gobyerno Marcos kung sakasakali po na maglabas na nga po ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa? Well, kung sa usapin ng politika, ang lalabas dyan Marcos versus Duterte. Para sa amin, sana hindi nila makita yun na simpleng ganon. Ito ay kaso ng taong bayan laban kay Rodrigo Duterte and eventually, kung sakali, Bato de la Rosa. Tapos yung character of the crime, crimes against humanity, krimen laban sa katauhan. Bilang tao, kahit saan, ganun ang konsepto nito, kahit saan, pwedeng maparusahan yung ganitong klaseng tao. Kaya sana hindi naman i-discount na politically, pangit din na coddler or enabler ng ganitong klaseng mga krimen ang isang gobyerno. Kaya yun yung kailangan isipin din ng Marcos government. Kung ang tingin ba nila ay gusto ba nilang simple maging popular o ako hindi naman ako nag-discount ng sympathy. Kasi totoo naman, ako nga, sabi ko nga, nakakaawa din naman yung matanda. Pero usapin ito ng bakit siya lang ba ang deserve na kaawaan. Ang daming mamamayan na nag-suffer under the war on drugs and now under the Marcos administration continue to suffer under socio-economic issues and pressures. Kaya ang hirap kung mami-misplace itong kaawaan na ito. Kaya ultimo, yung mga iba po dyan, ang iniisip ko lang sana kaawaan din natin yung ating mga sarili na yung long-term effects and impact nito, yung kakalimutan na lang ba natin yung mga nangyaring krimen dahil lang, kumbaga, nanalo sa eleksyon, which is not a measure. Yung pa rin nakakalungkot. Kung awa lang din pala, di ibig sabihin ba nun, hindi natin pinagkakatiwalaan itong mga taong ito na magsisilbi bilang senador ng tama. Mas komportable ako kung binoto sana natin dahil alam ko yung track record at alam kong pagsisilbihan tayo at gagawa ng tamang batas. Hindi yung dahil bibigyan kami niya ng ayuda or dahil ganon. Kaya maawa din tayo sa sarili natin kung misplaced ang ating sympathies at hindi natin naiintindihan ang mga proseso. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.